Nagsisimula ang kwento sa daungan kung saan ang isang mabait na lalaki na nagngangalang Jong ay pauwi na dala ang pagkain para sa kanyang anak na si Sue. Kumatok siya sa pinto ng kwarto nito at pumasok. Sa kanya nakita si Sue na nanonood ng TV. Nang kausapin niya ito, dahan-dahang lumingon si Sue. Sa kanyang matinding gulat, isa na pala siyang zombie at tinangka siyang salakayin. Ngunit alam ni Jong kung paano siya haharapin at nagawa niyang pigilan ito. Si Jong ay nagtatrabaho bilang tagapagsanay ng tigre sa zoo at napakahusay niya sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay bumalik ang kwento upang ipakita kung paano nahawa si Sue. Noon ay nagsasanay siya ng sayaw para sa isang kompetisyon. Bumalik tayo kay Jong na naghanda ng isang sorpresang birthday party para kay Sue kasama ang kanyang lola. Nangako ang lola na bibigyan siya ng matamis na pasalubong kapag bumisita siya. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Sue na miss na niya ang kanyang lola, ngunit inistorbo siya ng kanyang ama upang tanungin kung ano ang gusto niya sa kanyang kaarawan. Sumagot si Sue na sana raw ay tigilan na niya ang pagbibigay ng parehong klaseng matatamis taon-taon. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa regalo niya at tinukso siya ni Jong bago siya itinuro kung nasan iyon. Isang pares ng headphones na matagal na niyang gusto. Bigla namang may napansin si Sue na kakaiba at agad niyang tinawag ang kanyang ama. Pagdating nito, nakita nilang kakaiba ang kilos ng kanilang mga kapitbahay. Akala nila noong una ay nag-aaway lang ang mag-asawa, ngunit nang tingnan nilang mabuti, nakita nilang kinakagat ng babae ang leeg ng lalaki. Isa na pala siyang zombie. Nagpanik sila at nagtago, ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Sue. Narinig ito ng zombie at sinimulang ihampas ang ulo sa salamin hanggang sa ito'y mabasa. Pinrotektahan ni Jong ang kanyang anak at tumakbo sila palabas ng apartment. Sa labas, nagkakagulo na. Lahat ng tao, pati mga aso, ay naging mga zombie. Sinubukan ni Jong na tumawag sa pulis, ngunit walang sumasagot. Sinabi niya sa kanyang anak na kailangan nilang tumakas papunta sa nayon ng kanyang lola. Nang tanungin ni Sue kung paano sila makakarating doon, sinabi ni Jong na magpapanggap silang nahawahan upang hindi sila atakihin. Bago pa siya makatanggi, may lumitaw na grupo ng mga zombie at nagkunwari silang infected, kaya nakalusot sila. Habang tumatakbo, nadapa si Sue at muntik ng makagat, ngunit sinalo siya ni Jong. Sa kabutihang palad, pustiso lamang ang ngipin ng matandang zombie na kumagat kaya hindi siya nasaktan. Itinago ni Jong si Sue sa likod ng isang poste at sinabihang huwag gagalaw habang kukunin niya ang sasakyan. Matapos makipaglaban sa ilang zombie, nakabalik siya at agad silang umalis. Nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit napansin niyang itinatago ni Sue ang kanyang kamay. Natakot, nalaman niyang nakagat na pala ito. Nangyari iyon habang tumatakbo sila kanina, kinagat siya ng isang batang infected nang hindi niya namamalayan. Sinubukan ni Jong na pakalmahin siya at sinabing dadalhin siya sa ospital, ngunit di nagtagal ay lumabas ang mga sintomas at nagsimula siyang magbago. Inatake niya si Jong sa loob ng sasakyan, ngunit biglang preno ang ginawa nito. Nawala ng malay si Sue at nakarating sila sa lugar ng lola. Nagulat ang lola nang makita si Jong na mag-isa at tinanong kung nasaan si Sue. Sinabi niyang masama ang pakiramdam ng bata kaya pinuntahan ito ng lola. Pagpasok niya sa kwarto, nagkalat ang lahat. Nagawa ng lola na ipagtanggol ang sarili. Kalaunan, napahagulhol siya sa iyak nang mapagtanto ang nangyari sa apo sa kaarawan nito. Inalo ni Jong ang kanyang ina at binuksan ang balita kung saan inanunsyo ng gobyerno ang mga emergency measures upang pigilan ang pagkalat ng impeksyon at binalaan ang mga mamamayan na iwasan ang sinumang may sintomas. Dinala ni Jong si Sue sa ospital, ngunit nagpasya siyang pumasok muna ng mag-isa. Sa loob, nakita niya ang isang ina na pilit pinoprotektahan ang kanyang infected na anak habang pinag-uusapan ng mga pulis ang pagpatay sa mga infected kung kinakailangan. Biglang kinagat ng bata ang kanyang ina at binaril ito ng mga pulis. Nanginginig sa takot, tumakbo palabas si Jong at umalis sakay ng sasakyan kasama si Sue. Naghukay siya, balak niyang ilibing ang anak kaysa hayaang barilin ng gobyerno. Ngunit nang maalala niya kung paano siya tinatawag ni Sue na tatay, hindi niya nagawa. Ibinagsak niya ang pala, niyakap ang anak habang umiiyak at sinabing, sabay na lang tayong mamatay. Sinampal siya ng kanyang ina at sinabing siya na ang tatapos kung hindi niya kaya. Ngunit pinigilan niya ito. Habang nagtatalo sila, nakatakas si Sue. Hinabol nila siya at nahulaan ni Jong kung saan siya nagtungo. Tama siya, bumalik si Sue sa lugar na madalas niyang puntahan kasama ang kanyang tiyahin noong bata pa siya. Sinabi ni Jong na hanggat may naaalala pa si Sue, buhay pa rin siya tulad ng dati. Sinampal siya ng kanyang ina at pinaalalahanan na sinabi sa balita na patay na ang lahat ng nahawahan. Upang makasiguro, pinatugtog ni Jong ang paboritong kanta ni Sue, ang kantang sinasayawan niya araw-araw. Sa kanyang labis na tuwa, nagsimula itong tumugon at sumayaw gaya ng dati. Pagbalik sa bahay, pinakinggan ni Jong ang isang doktor sa TV na nagpapaliwanag na sinisira ng virus ang mga function ng utak at iniiwan lamang ang instinct na buhay at ang pagpapasigla ng aktibidad ng utak ay maaring makatulong na pahinain ng virus. Labis ang tuwa ni Jong sa posibilidad na ito. Maya-maya, dumating sa bahay ng lola ang isang lalaki na nagngangalang Dong, isang matagal ng kaibigan ni Jong. Masaya niyang binati si Jong at nagtanong tungkol kay Sue. Nang hindi sinasadyang makita ang kalagayan ni Sue, nagpanik siya at tinangkang tumawag sa pulis. Ngunit pinigilan siya ni Jong, kinuha ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya
kanya ang mga video ni Sue na sumasayaw sa kanyang paboritong kanta. Ipinaliwanag ni Jong ang teorya ng doktor na ang pagpapasigla ng utak sa pamamagitan ng mga alaala ay maaaring magpahina sa virus. Hiniling niya kay Dong na tulungan siyang sanayin si Sue upang maibalik ang kanyang alaala. Tumanggi si Dong at binalaan siya sa maaaring idulot nito sa mga taga-nayon at sa lola. Nakiusap si Jong at tinanong siya, anong klaseng ama ang iniiwan ng sariling anak? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, gagawin mo ba yon? Kalaunan, sinabi ni Jong sa kanyang ina na hiniling niya kay Dong na dalhin si Sue kinabukasan. Ngunit kinabukasan, bumalik si Dong na may dalang bagong pag-asa. May nakausap daw siya sa isang malaking pharmaceutical company sa Estados Unidos expert sa animal testing para sa isang posibleng lunas at ihahain na ito sa gobyerno. Nag-alok siyang tulungan si Jong kay Sue habang wala pa ang gamot. Puno ng pananabik, sinimulan ni Jong ang pagsasanay kay Sue. Ang unang aralin ay ang pagpigil sa pagkagat ng tao, ngunit bigo. Ang ikalawa ay tungkol sa pakikisalamuha, pakikipag-eye contact at pagpapakita ng lambing at nabigo rin iyon. Sa kabila ng mga kabiguan, patuloy niyang nire-record ang lahat. Kung paano hindi siya nangangagat kapag busog, kung paano siya tumutugon sa mga tunog at iba pa. Unti-unti, nagsimulang magbago si Sue. Sa isang eksena, pinigilan siya ni Jong sa pagkagat, ngunit kalaunan ay iniabot niya ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi siya kumagat. Patunay na natututo na siya. Labis ang pagmamalaki ni Jong. Tinuruan niya si Sue kung paano bumati ng magalang at dahan-dahan siyang hinihikayat na tawagin siyang tatay. Hindi pa siya marunong magsalita, ngunit hindi nawawala ang pag-asa ni Jong na balang araw ay magsasalita rin siya. Tinawag ni Sue ang kanyang lola upang manood ng video ng isang sikat na YouTuber na nagme-makeup ng mga babae. Nagkomento ang lola sa video at sinabi, hindi infected ng kahit anong virus ang apo ko. Medyo namamagalang ang mukha niya. Pagkatapos, sinabihan niya si Jong na bilhan si Sue ng makeup para matakpan ang pamamaga ng mukha nito. Pumayag siya at nagtungo sa tindahan. Doon nakita niya ang dalawang batang babae na masayang naglalaro at nagtatawanan na nagpaalala sa kanya ng kalagayan ni Sue at nagpalungkot sa kanya. Nakita rin niyang papunta ang mga ito sa isang malapit na paaralan. Nang mapansin siya ng isang guro, nagtago siya, ngunit napansin pa rin siya at sinundan. Ang pangalan ng guro ay Yun. Kalaunan, ikinuwento ni Jong sa kanyang kaibigan ang pagkikita nila at doon nalaman na si Yun ay kaibigan ni Sue nung bata pa sila at siya rin ang unang pag-ibig ni Jong. Nagulat si Jong nang pumasok si Yun sa restoran at umupo kasama nila. Sinabi niya, maging tapat tayo. Narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo. Hiwalay ka na at ginagamot ang anak mo sa isang kondisyon sa utak kaya hindi siya pumapasok sa paaralan. Masamang tumingin si Jong sa kanyang kaibigan. Galit na galit dahil ikinuwento nito ang mga bagay na iyon. Iminungkahi ni Yun na ipasok si Sue sa lokal na paaralan, ngunit tumanggi si Jong at sinabing sa bahay na lang ito mag-aaral. Biglang lumabas ang balita sa TV na handa na raw sa wakas ang lunas para sa zombie virus. Pabulong na sinabi ni Yun na galit siya sa mga zombie. Napahinto sandali ang dalawang lalaki. Dagdag pa niya, tinatawag sila ng gobyerno na infected pero para sa akin, lahat sila ay nakakadiri. Kapag may nakita akong zombie, ire-report ko agad o papatayin ko. Kinagabihan, pumunta si Yun sa kwarto ni Sue upang kumuha ng damit. Nakakita siya ng isang kahon na puno ng mga larawan at alaala ni Sue. Biglang dumating si Sue at umupo sa tabi niya, umiiyak at humihingi ng paumanhin dahil pabigat daw siya. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko, sabi niya, pero parang wala pa ring nangyayari. Maaari mo ba akong hintayin ng kaunti pa? Mahinang sumagot si Jong. Siyempre, hihintayin kita. Pagkatapos niyaya ni Sue si Jong na sumayaw at sumayaw siya kasama nito. May lungkot sa ngiti hanggang sa mapansin niyang mag-isa lang pala siya. Inimagine niya lang ang lahat. Bumagsak siya sa sahig, umiiyak sa sinapit ng kanyang anak. Pag uwi niya, naroon si Yun at galit na galit. Hinila niya ang kanyang ina sa tabi at sinabing, paano mo siya pinapasok dito? Sumagot ang lola, kung pinalayas ko siya, maghihinala siya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ni Sue at lumabas siya. Magalang siyang binati ni Yun, ngunit agad na hinarangan ni Jong at dinala si Sue pabalik sa loob. Ipinaliwanag niya na hindi sanay si Sue sa maraming estranghero. Humingi ng paumanhin si Yun ng alanganin at umalis. Sa labas, pinagalitan siya ni Jong. Sino ang nagsabing pwede kang pumunta sa bahay ko kahit kailan mo gusto? Hindi kita girlfriend. Nahihiya, umalis si Yun. Kinabukasan, tinulungan ng lola si Sue na maghanda. Minikapan siya at ginawang maganda. Lumabas silang magkasama, ngunit biglang sinundan ni Sue ang amoy ng pagkain at pumasok sa isang tindahan, kumuha ng pagkain ng hindi nagbabayad. Hinabol siya ng tindero hanggang sa matagpuan siya ni Jong. Niyakap siya sa ginhawa at doon niya narinig si Sue na magsalita sa unang pagkakataon. Binanggit nito ang pangalan ng pagkaing hawak niya. Napaiyak si Jong, gumagaling na siya. Samantala, natuklasan ng lola na pumasok si Yun sa kanilang bahay habang wala sila at nakita ang mga sekreto ni Jong tungkol kay Sue. Na zombie pala talaga siya. Mas masahol pa, muntik na itong i-report ni Yun, ngunit napigilan siya ng lola. Galit, nabigkas ng lola ang isang nakakagulat na katotohanan. Hindi si Jong ang tunay na ama ni Sue. Ikinuwento niya ang lahat kung paanong palaging nag-aaway ang tunay na mga magulang
Jong ni Sue dahil sakim ang ama nito at gusto niyang kunin ang perang ipon para kay Sue. Si Jong na noon ay nagtatrabaho para sa kanila ay hindi nakayanan ang kalupitan ng lalaki. Pinalayas nila si Jong at nangako siya na aalagaan ang bata. Dinala niya si Sue sa Seoul at namuhay silang masaya sa loob ng maraming taon. Isang araw, inanyayahan ng kaibigan niyang si Dong si Jong na bumalik sa nayon para sa kaarawan nito. Sinasabing naroon ang lahat ng dati niyang kaibigan, pati si Yoon. Iniwan ni Jong si Sue upang dumalo, ngunit tinawagan siya ng kanyang kapatid at pinagalitan siya sa pag-iwan sa bata. Sinabi mong pananagutan mo siya, paalala nito. Papunta sana ang kapatid niya upang silipin si Sue, ngunit nabangga siya ng sasakyan at namatay. Mula noon, sinisi ni Jong ang kanyang sarili. Nang tawagin siya ni Sue na tatay, nangako siyang magiging tunay na ama niya at hinding-hindi na siya muling iiwan. Umuwi sina Jong at Sue, ngunit biglang tinangka ni Yoon na patayin si Sue. Agad na hinarangan ni Jong ang kanyang anak at siya ang tumanggap ng atake. Binalaan niya si Yoon na huwag nang lalapit muli kay Sue. Sa loob ng bahay, sinubukan nilang mag-isip ng solusyon dahil darating kinabukasan ang punong guro ng paaralan kasama ang mga opisyal upang suriin ang edukasyon ni Sue. Sinabi ni Sue na kaya niyang pumasok sa paaralan kahit isang araw lang upang patunayang maayos siya. Nagatubili man, pumayag si Jong. Kinabukasan, inihanda nila si Sue. Si Yoon ang naghatid sa kanya sa klase at ipinakilala siya sa mga estudyante. Magalang silang bumati, ngunit di nagtagal ay sinimulan siyang asarin at bulihin. Nang sobra na ang panunuya, biglang nag-iba ang kulay ng mga mata ni Sue na ikinagulat ng lahat. Mabilis na pumasok si Jong upang ayusin ang kanyang contact lenses. Sa klase sa PE, patuloy pa rin ang pang-aasar hanggang sa may tumamang bola sa mukha ni Sue, dahilan upang siya'y matumba. Nagalit si Jong kay Yoon, iniisip na hinayaan lang nitong mangyari iyon. Kalaunan, humingi ng paumanhin si Yoon at ang mga estudyante kay Sue. Samantala, masayang naglalaro sa bahay ang lola at si Sue, nagtatawanan nang may kumatok sa pinto. Ito ay ang asawa ng kanyang yumao ng anak, ang tunay na ama ni Sue. Sinubukan ng lola na isara ang pinto, ngunit pinilit nitong pumasok, iginiit na makita ang kanyang anak. Nang tanungin kung bakit, ipinakita niya ang isang viral na video kung saan makikitang inaatake ni Sue ang isang babae at ang mga tao online ay humihiling na lipulin ng gobyerno ang halimaw. Sinigawan siya ng lola dahil sa paniniwala sa ganoong kalokohan, ngunit nakita ng lalaki si Sue at sinalakay ang kwarto nito. Sumisigaw, "Ako ang tunay mong ama." Sinampal siya ng lola at pinapaalis, ngunit marahas niya itong itinulak pabagsak. Agad na tumawag ang lola kay Jong na nagmamadaling umuwi. Lumabas ang katotohanan na ang lalaki ay bumalik lamang upang isumbong si Sue at makuha ang pabuya ng gobyerno. Pagdating ni Jong, nag-away sila at napatumba niya ang lalaki sa kalsada. Muntik pa silang masagasaan ng paparating na sasakyan. Binugbog niya si Jong, sumisigaw na anak niya si Sue at iuuwi niya ito. Gumanti si Jong ng suntok at sumigaw, "Wala kang karapatang tawagin siyang anak. Si Sue ay anak ko." Ininsulto siya ng lalaki at sinabing, "Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo. Kung hindi dahil sa'yo, masaya pa rin sana tayong lahat." Pagkatapos ay tinawag niyang zombie si Sue. Binugbog ni Jong ang lalaki. Nang makita ni Sue na nasa panganib ang kanyang ama, hindi na niya napigilan ang sarili. Sumugod siya at kinagat ang lalaki na agad ding naging zombie. Sinabihan ni Jong ang kanyang kaibigan na tumakas kasama si Sue, ngunit sinabi nito na ang pagtakas kay Sue ay krimen. Wala nang pakialam si Jong sa sandaling yon. Dumating si Yoon at sinabing alam na niya ang lahat at hindi niya hahayaang mag-isa si Jong sa laban na ito. Sama-sama nilang inihanda ang pagtakas ni Sue. Iniabot ni Jong kay Yoon ang isang liham at sinabing hindi na niya kayang harapin ang kahit sino. Habang ihahatid ni Yoon ang liham, napansin niya ang mga sasakyan ng pulis sa paligid. Natunto na nila ang kinaroroonan ni Sue. Iniutos ng hepe ng pulis na barilin agad siya kapag nakita. Sinubukan ng lola na tawagan si Jong, ngunit patay ang kanyang telepono. Binasa ni Yoon ang liham. Isinulat doon ni Jong na sa oras na mabasa nila ito, siya'y tatakas na kasama si Sue upang protektahan siya kahit pa maging kriminal siya. Humingi siya ng tawad sa lahat. Habang pinalilibutan ng pulis ang lugar, sinabi ni Jong kay Sue na huwag mag-alala kahit alam niyang tapos na ang lahat. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito naprotektahan. Tinawag siya ng mga pulis at sinabing mapanganib ang infected. Sumigaw si Jong, hindi siya infected, hindi siya mapanganib. Nagbigay sila ng huling babala, ngunit tumanggi siyang sumuko hanggat hindi nila ipinapangakong hindi sasaktan si Sue. Malamig na sagot ng opisyal, hindi kami nakikipagnegosasyon sa mga kriminal, at sinalakay nila ang gusali. Mahigpit na niyakap ni Jong si Sue at muling humingi ng paumanhin. Hindi kita naprotektahan, sabi niya. Pagkatapos ay nakiusap siya, kagatin mo ako, pakiusap para magkasama tayo magpakailanman. Tumanggi si Sue, ngunit patuloy siyang nakiusap, umiiyak. Sa huli, kinagat siya ni Sue. Pumasok ang mga pulis at pinaputukan sila. Hinarangan ni Jong si Sue at siya ang tinamaan ng bala. Sa kauna-unahang pagkakataon, malinaw na nagsalita si Sue. Tatay, mahina siyang ngumiti at sinabi, mag-ingat ka, anak ko. 삼촌, 고마워.
Kalaunan nagising si Sue sa isang kama sa ospital. Gumaling na siya. Wala na ang virus. Tao na ulit siya. Ang una niyang tanong ay, nasaan ang tatay ko? Dinala siya ng kanyang lola upang dalawin ito at nalaman nating nasa ospital din si Jong. Lumabas na 3 buwan bago iyon, nang barilin siya, hindi pala siya namatay. Nakoma lamang siya. Kalaunan, natuklasan ng mga doktor na may antibodies laban sa zombie virus sa kanyang dugo na lubhang nagpabilis ng paggaling. Lumitaw na ang pagkagat sa kanya ni Sue ang nagpasimula ng immune response ng kanyang katawan. Natuto ang kanyang sistema na labanan ang virus ng mag-isa. Ibinigay ng lola kay Sue ang journal ni Jong, ang kwadernong pinaglagyan niya ng lahat ng progreso ni Sue, bawat maliit na tagumpay. Nakaupo si Sue roon, umiiyak habang binabasa ang kanyang mga salita, dama ang lahat ng pagmamahal at sakripisyong ginawa ng kanyang ama para sa kanya. Dumating ang araw ng pinakahihintay na dance competition ni Sue. Sa wakas, umakyat siya sa entablado at nag-perform, kamangha-mangha. Ang kanyang mga galaw ay kumpiyansa, puno ng buhay at emosyon. Nasa audience si Sion at kinukunan ng video ang pagtatanghal. Bigla, may napansin siyang hindi ka panipaniwala. Gumalaw ang daliri ni Jong. Nagigising na siya at doon nagtatapos ang ating pelikula. Ano ang masasabi mo sa ating palabas ngayon? Ikomento lamang po at isa-isa nating babasahin. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing ingat! Only in the Philippines, damdaming pusil